Magandang tanghali Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Lawin halos isa ng super typhoon. Alas 10 kaninang umaga yan po ay namataan sa layong 385 km silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay na nito ang hanging umaabot sa 220 km kada oras at bugsong papalo sa 305 km per hour. Inaasahan po natin ang magiging pagkilos ng bagyo, yan po ay sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 26 na kilometro bawat oras. Dahil nga sa epekto nitong ating binabantayang bagyo, asahan natin ang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa mga lugar na sakop ng 700 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. Kung ating pong matatandaan, Lunes, nasa kategoryang typhoon ang bagyong Lawin nang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility at dahil nga po dumaan ito dito sa karagatan ng ating bansa, nakapag-ipon ito ng lakas at inaasahan natin nga posible maging super typhoon bago maglandfall sa bahagi nitong Cagayan Isabela area pagitan ng alas 11 mamayang gabi hanggang alas 2 ng madaling araw bukas. Inaasahan po nating tatawid yan sa probinsya nitong Apayao at Ilocos Norte bago nga lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Biyernes ng umaga. At nasabi ko nga po kanina na halos isa na itong super typhoon. Kapag sinabi po nating super typhoon, 221 kilometers kada oras ang lakas ng hangin ng bagyo. At kaakibat po niyan, posibleng magtaas ng tropical cyclone warning signal number 5. Ibig sabihin niyan, masungit na panahon ang iiral. At bukod po sa ulan at hangin, posible ang storm surge, lalong-lalo na dito po sa coastal areas ng mga maaapektuhang lugar. At sa paglakas nga ng bagyo, nakataas ngayon ang tropical cyclone warning signal number 4 dito sa ilang bahagi ng Luzon. So kabilang po dyan itong Southern Cagayan at Isabela. Signal number 3 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, Apayao, pati na rin sa Ilocos Sur at Mountain Province. Signal number 3 naman ang Ifugao, Quirino, Northern Aurora, pati na rin itong bahagi ng Calayan Group of Islands naman ay nasa ilalim ng signal number 2. Kasama din dyan itong La Union, Benguet, Nueva Vizcaya at Pangasinan. Signal number 2 din sa bahagi nitong Nueva Ecija at ang natitirang bahagi ng Aurora gayon din sa Tarlac. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang Batanes Group of Islands, probinsya ng Zambales, Pampanga, Bulacan at Bataan. Signal number 1 din sa Northern Quezon, Polillo Islands, Metro Manila, Rizal, Cavite. Signal number 1 din sa Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur at probinsya ng Catanduanes. So ulitin lamang po natin, malawak at malakas itong ating binabantayang bagyo. Kaya naman sa ating mga kababayan, manatiling nakatutok sa mga updates ng Pag-asa, Panahon TV at inyong mga lokal na pamahalaan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Sa ating namang weather forecast, masungit na panahon ang inaasahang iiral. Dito po yan sa mga lugar na sakop nitong Cagayan Valley hanggang dito sa may bahagi nitong Cordillera. Pati na rin sa probinsya nitong Ilocos Sur at Ilocos Norte pababa dito sa bahagi nitong Aurora. Habang ulan na may kasamang bugso ng hangin naman ang iiral sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa nalalabing bahagi nitong Ilocos Region, pati na rin dito sa atin sa Metro Manila, probinsya ng Rizal, Laguna hanggang sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Northern Quezon, kabilang po dyan itong Polillo Islands. Ang natitirang bahagi naman nitong ating bansa makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at posible yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas po ang gale warning sa northern at sa may eastern seaboards ng Samar hanggang sa may eastern seaboards nitong Southern Luzon. Ibig sabihin po niyan, mapanganib po malaot dun sa ating mga nabanggit na baybayin dahil maalon hanggang sa napakaalon ang magiging lagay ng karagatan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat.